Hello guys, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Ngayon na araw ay ibabahagi ko sa inyo ang ilan na mahalaga or mga teknik sa pag-repair ng isang electric fan. Ang re-repair natin ngayon ay isang stand fan. Ito daw ay biglang huminto ayon sa customer. Minsan kasi pag huminto ang ating electric fan, hindi natin alam kung paano natin uumpisahan yung pag-check or pag-troubleshoot. So dito, ibabagi ko sa inyo ang ilan na mga technique kung paano malalaman kung okay pa yung motor o hindi na. So dito guys, siyempre gagamit tayo ng tester. So kailangan may tester tayo. I-set lang natin ang tester ng times 10 ohms. Ngayon, ang una natin gagawin ay titesterin natin yung plug. Isa sa mga technique dyan, yung pag-tester ng plug. Inaalam natin dyan kung may resistance or continuity yung motor. Dito guys, bago tayo mag-tester ay kinakailangan i-check muna natin ang ating tester kung gumagana. So ngayon, kapag nakaposition na yung ating test prod sa plug, ipipress natin ngayon yung selector switch ng electric fan. At titingnan natin yung tester kung pumapalo sa bawat press natin ng switch. Kung mapapansin nyo ay walang palo yung tester natin. Ang ibig sabihin niyan, either putok yung thermal fuse or may open na connection sa motor. Ngayon guys, kung digital tester naman ang gamit nyo, isisit nyo lang sa 2K ohms. Yan, katulad yan guys. At siyempre, i-check natin yung tester kung gumagana. Yan ay standard. So, ganun din na procedure ang gagawin natin. Kung makikita nyo guys, wala rin reading yung tester natin. So, natapos natin yung isang technique sa pag-check. Confirm nito na may open na connection. So, dito guys, dahil sa mainit ang panahon ngayon, balik muna tayo sa pagre-repair ng electric fan. May mga upload na ako nito ng mga ganitong pagre-repair. Ito ay review na lang at may kunting lang paglilinaw at pagdagdag ng kung paano pagre-repair ng electric fan. Kapag natapos na ang pag-resistance check, diretso kagad tayo sa pag-check ng dalawang terminal ng motor, yung kinakabitan ng kapasitor. So ngayon, kinakailangan natin na buksan yung likod ng electric fan para ma-access natin yung dalawang terminal na sinasabi ko para sa kapasitor. Yan guys, kung makikita nyo, napakarumi ng electric fan na to. So linisan muna natin ng konti. Yan, matapos natin linisan, agad natin puputulin yung terminal ng kapasitor. So, yan guys ang kapasitor niya. Ang rating niya ay 1.8 microfarad. Ngayon, i-check natin yung dalawang terminal. Ibig sabihin yung pinagputulan ng kapasitor. Dito guys ang pinaka-importanteng terminal na i-check ng motor ng electric fan. Dahil dito natin malalaman kung kailangan ng palitan ang motor or hindi pa. So ganito guys, i-check natin itong dalawang terminal. Ang setting natin ay nasa 2K ohms pa rin. Kung mapapansin nyo, mayroon siyang resistance reading.
Ang ibig sabihin nito ay okay pa itong motor. Kapag walang lumabas na reading, ibig sabihin yan ay may issue na yung windings or kailangan ng palitan ang motor. So ulitin natin. Confirm ito na okay pa yung motor. So ganun ang technique. Kapag may reading, ibig sabihin okay pa yung motor. Kapag wala nang reading, magpalit na tayo ng motor. Ngayon ipakita ko naman sa inyo yung reading ng analog tester. Kung mapapansin nyo guys ay may palo yung tester natin. Ngayon kung hindi pumalo yan, ibig sabihin yan ay sira na itong motor. Dito, kahit pumutok na yung thermal fuse, pag okay pa yung motor, kailangan may reading yan. Ngayon, bago tayo mag-proceed sa susunod natin na gagawin, i-check muna natin itong capacitor. Ito ay 1.8 microfarad. So, isit lang natin yung tester sa 200 microfarad. Ngayon, ang tester nyo, kung meron na 20 microfarad, pwede nyo doon iset. Dahil 1.8 lang naman ang susukatin natin. So ito guys, kung mapapansin nyo, 1.6 na lang microfarad ang kanyang reading. So ibig sabihin nito ay kinakailangan ng palitan itong kapasitor. Dapat niya umabot man lang siya ng 1.7. Ngayon, ang susunod natin na gagawin ay iikotin natin yung pan. Alamin natin kung maganit siya or hindi. Yan guys, ang pan natin, iikotin lang natin ng kamay. Kung mapapansin nyo ay maganit ng konti. So ngayon kinakailangan tanggalin yung pan at isi-check natin yung kanyang shafting. So dito guys, may napansin ako sa kanyang pan. Kung makikita nyo, yung lock nitong pan ay pin type. Hindi ito C-lock or circlip lock. Kung mapapansin nyo, yung shafting ay half moon type at ang kanyang lock ay circlip lock. Kapag ganito yung pan na may lagay nyo dito sa shafting na half moon type, hindi niya may bibigay yung hangin ng 100% dahil dudulas lang ang kanyang shafting sa pan. Sunod natin na i-check yung shafting. Sa pag-check ng shafting ay aalugin lang natin pababa at pataas. Inaalam natin dito kung may tama na yung kanyang bushing. Katulad nito guys ay umaalog yung kanyang shafting. Kapag ganito na umaalog na yung shafting, ito yung dahilan na nag-iinit yung motor. At kasunod nito ay puputok na yung thermal fuse. So dito, wala tayong magagawa kundi baklasin ang motor. Dahil bago ko ibahagi sa inyo kung paano yung technique na mapapagana natin itong motor na hindi na tayo magbabaklas ng thermal fuse. Kinakailangan natin na baklasin ang loob ng motor para ma-check natin yung bushing, shafting at ang kanyang langis. Sa pagbaklas ng motor, ang sungkit ng screwdriver ay sa harap palagi. Hindi pwede tayo sumungkit sa likod dahil yan ay tatamaan ang windings. Tapos dahan-dahan ang bunot ng stator. Ingatan na hindi sumabit yung shafting sa windings. Yan ang kanyang stator at yan naman ang windings. I-check din natin yung mga tali sa kanyang terminal ng windings.
Minsan kasi sa katagalan ng andar ng motor ay napuputol ang mga tali lalo na pagka cable tie. Yan guys, kung makikita nyo, tanggal na rin yung kanyang cable tie. So yan ay kinakailangan ayusin muna para hindi tayo maputulan ng windings. Sa pagre-repair ng electric fan, kinakailangan na matyaga ka lang. Matyaga ka rin na mag-analisa kung bakit nasira o bakit na hindi na umandar ang electric fan. Kung ano ang dahilan. Normal lang ang magkamali, lalong-lalo na kung bago ka lang nasasabak sa pag-repair. Pero sige lang, ituloy mo lang dahil dyan tayo natututo sa ating mga pagkakamali. So yan guys, kung mapapansin nyo, cable tie pa rin ang inilagay ko. Dahil yan man ang available sa akin. Kapag natapos na natin na mag-cable tie, kinakailangan na ma-check uli yung terminal para makasiguro na walang naputol sa paglagay ng cable tie. Pati windings niya ay marumi, kaya kinakailangan na linisan. So tanggalin muna natin yung circuit plug bago natin tanggalin yung rotor. Sa pagtanggal ng rotor, kinakailangan na lihain muna yung porsyon na may plated sa shafting. Pag hindi kasi lihain yan, pag bunot ng rotor ay matigas sa hilain. So yan guys, kung makikita nyo, may tama yung shafting. Kapag ganito na-dismantle natin yung motor, lahat ng dumi ay kinakailangan na linisin. Ang mga dumi na yan, yung iba ay napupunta dyan sa shafting. Kapag natuyo na yung langis na naglo-lubricate sa bushing, ang shafting natin ay mag-iinit. Ngayon, ang dumi na nagkakapit sa shafting ay maluluto niyan. At katagalan, didikit ngayon yung shafting sa bushing. At mapapansin nyo, bigla na lang ihinto or sa sunod na pagpandar nyo ay hindi na andar yung electric fan. So, mahalaga talaga yung may maintenance sa ating mga electric fan. Kapag ang shafting ay nasalat na lubog na, kinakailangan na yan palitan. Lalong-lalo na katulad niyan ay magaspang na. Minsan nakukuha yan sa liha, pero pagka katulad yan na magaspang na at lumubog na yung shafting, ay hindi na pwede yan remedyohan. Kahit pa palitan niya ng bushing. At ganyan ang itsura kapag sira na yung shafting. Ito yung shafting na ipapalit natin. Kung mapapansin nyo, yan ay may butas. Yan ay pin lock type. Sa pagpalit ng shafting, titingnan natin yung haba. At i-check natin yung thread. Ganito yung technique sa pag-check ng thread. I-kiss-kiss nyo lang yung parehas thread ng shafting. Kapag sumabit, ang ibig sabihin yan ay parehas ang kanyang thread. Yan ay importante dahil pag hindi parehas ang thread ng ating shafting ay hindi mag-swing yung ating electric fan. Tingnan nyo guys, kapag hindi parehas ang kanyang thread, yan ay hindi sasabit o dudulas lang siya. Kapag ganyan na hindi sumasabit kapag kinikis-kis yung kanyang thread, ay hindi natin pwede yan gamitin. Tingnan nyo kapag parehas ang thread, yan ay sumasabit. Ganon ang technique sa pag-check ng thread. Sa pagpalit naman ng shafting, maglalagay lang tayo ng tanda sa front side ng rotor. Katulad ng nakikita nyo. So, yan ngayon ang position ng ating tanda. Ngayon, tatanda natin yung front side ng rotor para hindi mabaliktad sa pagpalit ng shafting.
So, ganito guys ang position sa pagtanggal ng shafting. Yan na guys ang natanggal natin na shafting. Kung mapapansin nyo, dyan pa rin yung tanda. Ito yung shafting na ipapalit natin. Ang technique dyan, pag didikitin nyo lang o ipapantay nyo lang yung shafting na luma at ang shafting na bago. Ipapantay lang yung dulo ng shafting at ngayon ay gagayahin lang yung tanda na inilagay natin sa lumang shafting. Katulad ng nakikita nyo. So, yan ngayon ang posisyon ng ating shafting at ang kanyang tanda. Ngayon, ganito naman ang paglagay ng bagong shafting. Babalik rin natin ngayon yung rotor para ganoon pa rin ang maging posisyon ng shafting na ikakabit natin. Sa pagkabit ng bagong shafting, ang unang ipapasok natin dyan yung may thread, yung para sa gearbox, yung para sa ulihan. So ganoon ang posisyon guys. At pagkatapos niyan ay dahan-dahan natin pupukpukin hanggat na umabot yung tanda natin doon sa rotor. Itong idea na pagpalit ng shafting ay sa akin lang yan guys. Ngayon kung mayroon pa kayong idea na mas maganda ay pwede nyong i-apply at pwede nyong i-share dito. Yan guys ay umabot na yung tanda natin doon sa rotor. Yan ngayon ang posisyon ng shafting natin. Ngayon, pwede na tanggalin yung masking tape na nilagay natin. Bago tayo mag-proceed, ilalagay muna natin yung mga spacer. So, ayan ngayon guys, tapos na tayo maglagay ng mga spacer. Ang susunod natin na gagawin ay magpapalit tayo ng bushing. Dahil sa bago ang shafting natin, kinakailangan tayo magpalit ng bushing para makasiguro tayo na tatagal yung gawa natin. Yan guys ay sara na rin ng kanyang bushing. Ngayon, bago maglagay ng bagong bushing, kinakailangan na linisan muna yung bushing holder. Yan ang bagong bushing na ipapalit natin. Bago tayo maglagay ng bushing, kinakailangan lagyan muna natin ito ng langis. Dito guys ay dahil madalas masira yung bushing sa harapan, binarapat kong doblehin yung kanyang foam. Sa paglagay ng lock ng bushing ay ilalapat nyo lang yung kanyang lock cover at dahan-dahan paikot ididinan ng screwdriver. Dito guys dahil okay pa yung kanyang bushing sa hulihan ay lalagyan na lang ito ng langis.
Matapos tayo maglagay ng langis, ay ibabalik na natin ngayon yung rotor at stator. Sa pagbalik ng stator, kinakailangan na ingatan na hindi tumama yung shafting sa windings. Kapag nakaposisyon na yung rotor at stator, kinakailangan i-check natin yung space ng shafting. Kinakailangan may space yan na 2 mm. Pagkatapos natin mahigpitan yung 4 na bolt, kinakailangan ikutin natin yung shafting. Kinakailangan ay hindi yan maganit. At i-check din natin yung space. Katulad yan guys, ang space niya ay okay. Kinakailangan na konti lang ang galaw niya. Ngayon, ganito naman ang technique kung paano natin mareremedyoan yung thermal fuse na pumutok. Magbubukas tayo ng cover para alamin kung ano ang nakakabit sa line 1. Ibig sabihin yan guys, yung terminal na galing ng motor na direkta na pumunta doon sa line 1. Yan na guys ang sinasabi ko na terminal ng motor na nakakabit sa line 1. Yan ay white color at yan ang common. Yan ang ating line 1 at yan naman ang line 2. Ibig sabihin yan guys, yan ang power cord. Tandaan natin dahil yan ay importante. Pagkatapos natin na malaman kung ano ang kulay na nakakabit sa line 1 ay pupunta tayo dito. Dito guys ay hahanapin natin yung white color na nakakabit sa line 1. So ganito lang ang pagbukas dyan. Dahan-dahan lang at ingatan na hindi madali yung mga wires dyan. So, yan ngayon ang white color at puputulin natin dyan. Yan guys, naputol na natin yung white color. Yan ang kailangan natin. Yung side ng terminal na pinagputulan ay hindi natin kailangan yan. Ang kailangan natin ay ito na pumunta doon sa line 1. Ngayon ay tatalo pa natin at kukuha lang tayo ng kaperasong wire para idugtong dyan. Yan guys ang wire na sinasabi ko. At pagkatapos niyan ay kinakailangan lagyan ng electrical tape. Itong technique ay ginagawa lamang kapag may resistance yung dalawang terminal ng kapasitor. At ginagawa rin ito kapag nasaayos natin yung shafting, bushing at nalagyan ng langis. Katulad ng nagpalit tayo ng shafting at bushing. Kapag walang resistance na nakuha doon sa terminal na tinisting natin para sa kapasitor ay hindi pwede ito gawin. So yan ngayon ang position ng wire na inilagay natin. Ngayon ay pwede na ibalik yung cover. Ito yung ipapalit natin na kapasitor. Ito yung available ko na kapasitor, Toyo F. Yung dating nakakabit ay 1.8 UF. Ngayon ang ikakabit natin ay Toyo F. Ay pwede yan, walang problema dahil konti lang naman ang diferensya.
Yan ang abang natin na wire na nakakabit sa white color. So ganito ang termination yan. Ikakabit muna natin yung kapasitor. So yan ngayon ang posisyon ng kapasitor natin. Ngayon itong abang natin na wire ay ikakabit natin dyan kahit saan terminal dyan. At pagkatapos natin ikabit dyan ay obserba natin yung ikot ng shafting. Hindi muna tayo maglalagay ng electrical tape. Pero bago natin testingin ay check natin kung magkakaroon na ng continuity or resistance yung tinister kanina natin na plug. Yan guys, kung mapapansin nyo, mayroon ng resistance yung plug na tinesting natin kanina. Ibig sabihin yan ay gagana na itong electric fan. Ngayon, maglalagay tayo ng masking tape para maobserbahan natin yung ikot ng shafting, kung baliktad o hindi. Dapat ang ikot ng shafting ay clockwise rotation, hindi counterclockwise. Yan guys, kung maobserbahan nyo ay counterclockwise ang rotation ng shafting natin. Yan, slow motion natin, kung makikita nyo ay counterclockwise. Pagka ganyan ay hindi magbibigay ng magandang hangin yung electric fan natin. So ganito lang ang gagawin. Yung abang natin na wire ay ililipat lang sa kabilang terminal. Yan guys, na terminal na ikinabit natin ay ililipat lang sa kabilang terminal ng kapasitor. Ngayon ay pwede na i-finalize yung connection natin at lagyan ng electrical tape. Ganun guys ang pag-terminate niyan. Pagka unang connection nyo ay hindi mo na ipa-finalize at obserbahan mo na yung rotation. Pero sa unang connection, kung tumama naman ang kanyang rotation, ay pwede na niya na i-finalize. Ngayon ay muli nating obserbahan yung rotation. Yan guys, kung mapapansin nyo ay nasa clockwise rotation na yung shafting natin. Ngayon pwede nang ibalik yung mga cover para ma-final testing na natin. Dito guys, dahil pin-lock type yung fan natin, ay pin-lock na ang ikakabit ko. Sa paglagay ng pin, kinakailangan nakalapat yung dulo ng shafting natin at saka pupukpukin. Huwag tayong pupukpok ng pin kung hindi nakalapat yung shafting. Dahil sa ito ay wala ng guard lock, ito ay naka-screw na lang. Isa rin yan na paraan. Kapag nasira ang guard lock ay pwede nang i-screw direkta yung fan guard. So yan guys ang fan blade natin. Yan ang pin type lock na fan blade. Yan ang dati naka-circlip lock or C-lock ang dating lock niya. Yung guys naka-plug na, pwede natin testingin.
Yun guys ay gumagana na yung electric pan natin. Kung sakaling may mga tanong kayo, mag-comment lang kayo sa comment section. Ako naman ay sumasagot sa positive at negative comment. Hanggang dito na lamang guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay nakapagbigay ako sa inyo ng konting idea or mga technique kung paano mag-repair ng electric pan.